Let us compare Roxxon M1, Roxxon M2, and the Roxxon M3 multi-tools. So, inopen ko na yung Roxxon M1 and M3. Yung M2 kasi medyo iba yung deployment niya, yung pag-open niya, so hindi ko muna siya nabuksan, ano? So, tingnan natin ano ba ang mga pagkakapare-pareho ng mga ito at ano ba ang kanilang mga pagkakaiba-iba. At simulan na natin. So, ito yung Roxxon M1. At makikita natin dito sa Roxxon M1 na to na siya yung pinakamalaki actually, no? Kumpara dito sa mga to. Ito mukha lang malaki, no? Pero once na natiklop to, lumalabas na ito yung pinakamag-aangat. More or less, ito yung pinakamaliit yung M3. Pero, paano ba natin simulan, no? So, simulan siguro natin dito sa knife, ano? Makikita nyo, no? Ito yung knife ng Roxxon M1. At i-open ko yung knife nitong Roxxon M2. Yan. At ito yung sa Roxxon M3. At kung titingnan natin, no, M1, M2, M3, ang may pinakamalaking knife ay itong Roxxon M1. At itong Roxxon M2 versus yung M3, pareho lang sila ng size ng knife actually. So, yun, ano? And, tingnan naman natin yung no, yung pagdating sa mga pliers nila. Yung Roxxon M1, ito, at Roxxon M2, sila ay mga pliers-based multi-tools. So, ayan. Versus M3, Roxxon M3, ang Roxxon M3 ay scissors-based na multi-tool. Okay? Pero itong Roxxon M1 at Roxxon M2, pareho rin silang merong gunting. Ito, yung sa M1, ayan yung gunting niya. Ito. Sa M2, maganda ang gunting nito kasi ang gunting ng M2, more or less ay malaki din. Ito. Yan. Yan ang gunting ng M2. So, ang may pinakamaliit na gunting ay ang Roxxon M1. Ganito lang kaliit. Ang susunod na size ng gunting ay yung sa M2 at ang may pinakamalaki, of course, dahil siya ay talagang scissors-based multi-tool, ay itong Roxxon M3. Yan. Tapos, iba rin yung magkakaiba rin yung style nila, no, pagdating sa deployment ng mga tools. Ang pinakamadali talagang gamitin in terms of deployment ay itong M1 kasi ang Roxxon M1 gaganon mo lang to lalabas yung mga tool selection mo gaganon mo lang hindi mo kailangang tawag dito, hindi mo kailangang gamitin yung kuko mo para ma-access mo yung mga tools. Yan. So, meron ding chane, ito, tweezers, itong M1. Yung M2, ito yung M2, walang chane itong M2. Itong M3, meron. Ang chane ng M3 ay ito. Kukunin mo siya. Yan. Ngayon, itong M3 may tweezers. Ito. Yung M2, walang tweezers. Yung M3, wala ring tweezers. Okay? Tapos, itong pagdating naman dito sa halimbawa itong Phillips head screwdriver. Ito yung sa Roxxon M1. Sa Roxxon M1, ito yung Phillips head screwdriver niya. Sa M2, ang kanyang Phillips head screwdriver ay, close ko lang to ay ito. Yan, no? Ang sa M1 ay ito. Ang advantage ng M2, Roxxon M2 at Roxxon M3 versus Roxxon M1 ay magagamitan mo kasi ng adapter ang M2 at M3. Gagamitan mo itong adapter, maisusok mo rito. Yan, o. Ganyan. Magkakaroon ka ng mas maraming screwdriver bits
selection. So, yung functionality niya madadagdagan. Whereas, dito sa M1, wala eh. Wala kang choice, walang ganito. Wala siyang ganitong capability. So, yun lang ano. May iba pang mga pagkakaiba pero yun yung mga nakita kong major points eh. Ito pa pala isa no, itong Roxon M1 at M3 walang ganito. Ang Roxon M2 meron. Ano ba to? Ito yung glass breaker, pang shatter ng glass in terms of in emergency situations. Halimbawa nasa kotse ka, hindi mo buksan yung bintana, kailangan mong buksan. So, ito yung pambasag. So, itong M1 at M3, wala nung ganon. Wala yung ganong features. So, isasara ko, no? Isasara ko. Hindi ko na i-discuss yung lahat ng functionalities ng bawat isa dahil na-review ko na yung mga yun eh. Ang ginagawa ko ngayon ay comparison lamang. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga specific tools na meron ng bawat isa, tingnan nyo na lang dun sa mga iba kong, mga nauna kong na-i-vlog o na-review. So, yan sila, no? Fully opened. Pinakamalaki ang M1. Susunod, M2. Pinakamaliit actually ang M3. O, ganyan ang itsura nila. So, yung Roxon M1 at M3, wala silang side pocket clip. M2 lang ang meron. At pag sinara ko sila, yan. So, again, Roxon M1. Roxon M2. And Roxon M3. Ito. Yan. So, compare natin yung kanilang haba. So, pinakamahaba yung M1. Yung M2 at M3, magkasing haba lang sila. Magkakatalo sila pagdating sa lapad. Ayan, no? Kasi significantly na mas manipis itong Roxon M3. So, ano ang pipiliin ko dito? Kung ako ay may enough money lang para bumili ng isang tool. Well, ang pinakamaraming functionality, I guess, actually hindi pala I guess, no? As in terms of yung what really is in there, no? In there, yun nando sa kanilang tools ay itong Roxon M2. So, ito ang pipiliin ko kung ako ay papipiliin ko alin sa mga ito. Bakit kamo? Unang-una, aside sa marami siyang capabilities, marami siyang tools na kasama, pwede ko siyang i-extend pa dahil meron siyang adapter. And whereas ito ay meron nga siyang plais or pliers at meron siyang gunting. Maliit lang ang gunting na kasama nito. Ito naman, wala itong pliers na kasama, itong M3. Kasi ang M3, purely, lang ang meron siya, malaking scissors. Pero ang M2, aside sa magagamit ko itong adapter na to, sa mga screwdriver bits, no, meron siyang pliers, hindi nga lang kasi laki nung sa M1. At the same time, meron din siyang scissors or gunting. Na hindi siya kasi laki nung sa M3, pero malaki pa rin siya kumpara dito sa M1. So, opinion ko lang yun, na kung papipiliin ako o bibili ako at isa lang ang kaya kong bilhin o isa lang ang maaari kong kunin, ay hindi ako mag-aatubili. Ang kukunin ko, itong Roxon M2. So, again, sasara ko. Papakita ko ulit sa inyo. Yan. Roxon M2. Roxon M3. And Roxon M1. So, lahat ito magaganda. Well-engineered kasi ang mga produkto ng Roxon Lahat makikinis. At lahat ay merong affordable na mga presyo. So, thank you for watching. That's it. Inumpare ko lang siya. Again, kung gusto niyo makita yung mga specific tools nito, tingnan niyo na lang dito sa channel ko. Ni-review ko naman tong lahat doon sa mga nauna kong review. Inumpare ko lang sila ngayon
para lang makita nyo yung side by side comparison ba nitong M1, M2, and M3. So, thank you for watching and watch out for more.